Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,889 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay Risa Hontiveros. Yan, si Risa Hontiveros ay isa pong senador natin. Okay, 2 beses na pong na-elect yan. Right, sa unang-una noong 2019, okay, ay sorry, 2016, at pagkatapos po nito ay 2022. Si Risa Hontiveros. Yan. Dati po ano to, no? Hindi po to party list po ito dati, si Risa Hontiveros. Nakalimutan ko lang kung anong party list ito no? Akbayan, tama, Akbayan ito si Risa Hontiveros. Okay, nakaalyado po yan sa pink, sa yellow, no? Pero recently hindi naman po yan bumapatiko sa administrasyon ni Pangulong Marcos, no? Sa ayon sa kanyang pahayag ay siya daw po ay until now ay solid pink lawan pa rin o dilawan. Huwag po tayong magpaninlang dilawan pa rin yan, pink lawan, okay? So sabi niya, ayon dito sa matapang na senador na ito ay talaga namang nire-reject niya ang alyansa no between Marcoses and Dutertes, no. Ayaw niya yung mga yan, no. So sige, di ayaw mo, kung ayaw mo ng ayaw mo ng oportunidad pero maganda rin naman po yan dahil pinapakita lang ni Senador Hontiveros ay may prinsipyo siya, no? Talagang tinurn down niya ang offer ng kanyang kakamping na si former Senator Antonio Trillanes IV na mag-join forces sila ng kampo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., no? Si Trillanes po ay napapabalitan tatakbo bilang mayor ng Caloocan City. Ang tanong, mananalo kaya siya laban kay Mayor Malapitan, no? So si Mayor Malapitan, madaling malapitan, mahirap hanapin. Yan, sabi may mga nagsabi lang, joke lang naman 'yon. Ayon pa kay Senador Hontiveros ay talagang yung proposal ng kanyang kaibigan na Senator Antonio Trillanes na mag-alyansa sila ng mga Marcoses, even though the yellow or pink forces had opposed the Marcos return to the Malacanang. Sila po talaga ang mga salarin, no, na ayaw nila kay Bongbong Marcos, no. Ang kumampi kay Bongbong Marcos ay sila Sara Duterte, SMNI, at iba-iba pang mga panig na mga Duterte PDP, etc., no. Hindi lang talaga nagpakita ng suporta si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit si Pulong Duterte ay talagang sinuportahan niya si Bongbong Marcos, at pati si Basti Duterte, ang Davao ay sinuportahan si Bongbong Marcos. Ngunit ngayon ay talaga namang lumalabas na kontrabida ang mga Duterte kay Bongbong Marcos, no? Naiintindihan naman ni Senador Hontiveros, no? Kung saan nanggagaling si Senador Sonny Trillanes, at naiintindihan niya dahil magkaalyado sila, no? According doon sa press briefing na. Pero at the same time, trinetreasure niya yung pagkalilan namin bilang oposisyon. Yan. Kasi pag ito nagka-alyansa, no, between the Marcos and the Liberal Party, believe me, hindi na sila ang oposisyon. Ang oposisyon ngayon ay ang mga Duterte, no? Ayon pa kay Hontiveros, hindi niya ma-imagine na being part of the administration under the second Marcos government when she had criticized the dictatorship of the Marcos Patriarch, the late dictator Ferdinand Marcos Sr. Ikaw yan na Senator Hontiveros. Sarap, okay? She could not just let go of her anti-Marcos sentiment, even though Trillanes' proposal could prevent the return of the Dutertes in power. Mamimili lang tayo no? Okay? Pag kasi hindi kayo kumampi kay Marcos, believe me, babalik at babalik ang mga Duterte, no? Pero kahit kampihan nyo yan, babalik at babalik ang mga Duterte, at talagang ang brand ng Duterte, no? Iisa lang ang comment natin diyan, no?
Sana maipakita ni Sara Duterte o kaya kahit sino mang Duterte dyan na talagang atin ang ating bansa, no? Sabi pa ni Senator Hontiveros, I think na bagamat mahalaga mapigilan yung pagbalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte, at the same time, may mga unresolved issues sa ating kasaysayan ng mga human rights violations at plunder panahon ng martial law dictatorship. Ito ka na naman Ito ka na naman, Senator Hontiveros. Tapos na yung mga yan, mag-move on ka na. No? O sabi niya, hindi daw siya pwedeng maging administrasyon as minority in the Senate and as an opposition member and a leader of the opposition. Naku po, Senator Hontiveros, ang inyong minority floor leader na si Aquilino Pimentel, ang kanyang asawa ay inappoint ng Pangulong Bongbong Marcos bilang ambassador, special ambassador, special envoy diyan sa United Arab of Emirates. Ano ka? 'Di ba? Kaya nga hindi nagsasalita ng masyado si minority floor leader Coco Pimentel na ngayon ay ang last term na niya, no? Ayan, talagang siya pala ang leader ng oposisyon, si Senador Hontiveros, no? Sabi ni Trillanes, no? Talagang iminungkahin niya yung proposal niya, no? After ni Vice President Sara Duterte nag-announce na ang kanyang amain at ang kanyang dalawang kapatid, no? Na si Congressman Pulong at si Mayor Basti Duterte at ang kanyang amain na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tatakbo sa Senado next year, no? Talaga naman, no? Di ba ano 'yon? Parang sobra-sobra naman yata 'yon, no? 3, hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3 ang tatakbo sa pagka-Senado sa darating na eleksyon. Okay, ano po ba masasabi niyo diyan? Okay, napapansin nyo, no? Medyo umaanghang, criticize na si Risa Hontiveros, no? Hindi pa siguro magaganito kung hindi ito napapansin ng mga mamamayan ng ating mga kababayan na bakit kayo magsasabing oposisyon hindi nga kayo nagsasabi against, no, kay Bongbong Marcos, no? Ano bang mga iniimbestigahan nyo, no? Si Mayor Go, tignan nyo, ano namang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sige, imbestigahan nyo lang, di ba? Sino pa ba? Si Pastor Apollo Quiboloy. Yun din. Ibig sabihin, wala kayong ano po bang major projects na criticize nyo or yung mga walang ginawa ang gobyerno ng Pilipinas? Sinabi nyo po ba, bakit walang mga infrastructure projects? Okay? Bakit walang mga libreng sakay? Bakit may mga riding in tandem? Bakit may mga nag-uholdapan pa, etc. May nagsabi po ba kayo, nag-try po ba kayo magsabi ng ganon laban sa Pangulong Bongbong Marcos at kanyang gobyerno? Wala, no? Ang criticize nyo, DepEd, no? Dahil nandun si Duterte. Parang self-serving, ayaw nyo bumalik si Duterte, pero sinasabi nyo opposition kayo. Okay? Ay nako, dahil pag ito kayo nag-criticize sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, yari kayo, di ba? Parang ganon. Ayun yung parang self-preservation ang ginagawa nyo. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha? Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.